Ikaw ba ay nasa Great Tribulation ngayon? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto po batiin si Josefino Flores. Salamat sa iyong 541 comments. And hello din po sa iyo, Mina Baksa. Ako po yung kausap nyo. And gusto pong batiin ng happy birthday si Brother Jobet de la Cruz. And hello rin po kay Nanay Lilia. And happy birthday din po kay Annalisa. Isang pagbati mula kay Kier. Yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa Great Tribulation. Now, yung Great Tribulation po ay binanggit ng ating Panginoon Kristo sa Matthew 24:21. So, the Great Tribulation mentioned in Matthew 24:21 refers to a period of intense suffering and persecution. While interpretations vary, it reminds us that following Christ may involve trials. Yet, Scripture assures us that God remains sovereign and near, even in suffering. For the believer, tribulation is never the end. It is the stage on which God's faithfulness shines brightest. Now, sabi po rito sa Matthew 24:21, ito po yung eksaktong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At ito pong Matthew 24, ito po ay prophecy. Prophecy ng ating Panginoong Jesucristo. It's about judgment against those who persecuted the believers, the Christians, during that time. So sabi dito, for then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no and never will be. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So dito po binanggit yung Great Tribulation or Thlipsis Megalei. Yung mga Christians po for the last 2,000 years, maraming interpretations po patungkol dito. So magbigay po ako ng 3 interpretive options. Yung una po, may mga Kristiyano na ine-interpret itong Great Tribulation na nangyari na. So past. May mga Kristiyano po na ine-interpret yung Great Tribulation na nangyayari sa kasalukuyan and every generation. At meron din pong mga Kristiyano na naniniwala na ito ay future, mangyayari sa hinaharap, na magkakaroon ng intense, worldwide, buong mundo, lahat ng mga tao sa buong mundo, makikita, ma-experience yung Great Tribulation, matinding kapighatian sometime in the future. Now, hindi ko po ito i-discuss dito isa-isa. Sa halip, gagawa po ako ng separate video patungkol po rito. At doon sa mga matatagal na sa inyo, ang dami kong videos na ginawa patungkol dito sa mga ganitong topics. Kung member po kayo, makikita nyo po lahat yon. May access po kayo doon. Ito po yung mga katuruan natin ngayon kasi ito pong topic natin ay as much as possible ginagawa nating devotional, yung madali lang i-apply sa buhay. So, kumuha po ako dito ng ilang mga principles. Number 1, suffering is not without a purpose. Pag pinag-usapan po natin yung suffering or tribulation, yung tribulation po kasi ay kapighatian, affliction, suffering, persecution. So, sa devotion natin na ito, gamitin natin yung salitang suffering. Now, kapag po ang tribulation or matinding kapighatian ay dinadanas natin, tandaan po natin lagi itong merong purpose. Now, ayoko pong i-romanticize yung salitang suffering na para bang dapat nating habulin yung suffering na para bang gusto kong mag-suffer. No, I don't wanna say that. Pero kung papahintulutan ng Diyos yung suffering sa atin, yung pagdurusa sa atin, tandaan natin, laging may purpose yan. Part ng pagsasuffer natin bilang mga Kristiyano, merong tayong pinapakitang pananampalataya sa Diyos na, Lord, even though I suffer, I put my trust in you. I know that this has a purpose. Now, ang Diyos hindi kailangang magpaliwanag sa atin. Walang utang na loob ang Diyos sa atin na para bang kailangan niyang bayaran ng paliwanag. Ang Diyos natin hindi kailangang magpaliwanag sa atin. Pero para sa akin, and I hope para din sa inyo, na kapag tayo ay dumaranas ng kapighatian,
pagdurusa, marahil namatayan ka ng kamag-anak, o mahal sa buhay, or bumagsak yung negosyo mo, or walang-wala ka ngayong salapi, or meron kang matinding karamdaman. Sa mga ganitong pagkakataon, mga kapatid, dito natin ma-exercise yung faith natin na, Lord, I know you're doing something. Now, hindi man i-explain ng Diyos yun sa atin. Dapat manampalataya pa rin tayo na, Lord, sapat na sa akin na alam nyo kung ano yung purpose nito. Yun po yung matinding pananampalataya. Yung iba po kasi mga Kristiyano, gusto ng explanation. Sometimes, walang explanation eh. Nagsasuffer lang talaga tayo. Walang explanation na binibigay sa atin ng Diyos. Pero sapat na sa atin na alam ng Diyos yung ginagawa niya. Alam ng Diyos yung mga bagay na pinahihintulot niya sa atin. At kung tayo may ganong pananampalataya, higher level of faith po yun. Na hindi mo na tinatanong si Lord, Lord, bakit? No? Sapat na nananampalataya ka na si Lord, control yung nangyayari sa iyo at may purpose siya. Pangalawa po, suffering unites us with Christ. May mga verses po akong nilagay dito, marami po pwede nyo na lang pong basahin personally. Sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 10. Sabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap at maging tulad niya sa Kanyang kamatayan. Napakatindi po nitong ganitong attitude na isa kang tao na gusto mong makibahagi sa paghihirap ng Panginoong Jesucristo. And actually tayo po mga Kristiyano bilang katawan ng Panginoong Jesucristo, meron talaga tayong panawagan na makibahagi sa pagdurusa ng Panginoong Jesucristo. Remember this mga kapatid, Jesus suffered for doing what is good. Now, if you are suffering for doing what is good, you are sharing in the suffering of Christ. Ang Panginoong Jesucristo nagdusa dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kung ikaw ay nagdurusa ngayon dahil sa pagmamahal mo sa kapwa mo, pagmamahal mo sa pamilya mo, pagmamahal mo sa ibang tao, and because of that love, because of doing what is good, you are suffering, you are doing that, you are suffering, you are participating in the suffering of Christ. Kaya mga kapatid, kung ikaw man ay pagdurusa ngayon, isipin mo ito ay parte. Wag lang yung nagdurusa ka dahil gumagawa ka ng kasalanan. Ito yung pagdurusa na gumagawa ka ng mabuti alang-alang sa pagiging Kristiyano mo, no? Pangatlo po, suffering achieves for us an eternal glory. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Romans chapter 8 verse 18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa kaluwalhatiang ipinahayag sa atin balang araw. For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Kung ikaw kapatid, nagdurusa ka, nagsasuffer ka for doing what is good, because you are serving the Lord, because you are loving people, mga kapatid, meron pa po yung karampatang glory, kaluwalhatian sa after Judgment Day, pag na-meet natin ang ating Panginoon. And alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo, meron siyang, in my opinion, no? Kapag nakita natin si Jesus Christ, makikita pa natin yung peklat niya yung mga marka ng kanyang pagdurusa. I think so. I'm not sure. Don't quote me for this. Pero possible na ganon. At ako, pag nakita ko yung mga peklat ng Panginoong Jesucristo, yung suffering niya, yung mga peklat niya, ang makikita ko doon, glory. At mapapaluhod lang tayo sa harapan ng Diyos. Lord, thank you for doing that for us. Thank you for doing that for me. So yung suffering natin, yung mga marka ng suffering natin, pagdurusa natin, glory yun Kung paanong glory ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pagkamatay doon sa krus. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po mga kapatid,
Consider suffering pure joy. Sabi po rito sa James chapter 1 verse 2 and 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Pwede mo palang tratuhin, i-treat yung suffering, yung pagdurusa, ng merong rejoice, may celebration. Sabi dito, mga kapatid, magalak kayo, rejoice, kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit daw po? Sabi po rito ni James, kapag dumaranas ka daw ng pagsubok, na-exercise yung faith mo. Lalo kang tumatatag sa pananampalataya. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Para pong sa mga tao yan na nag-gym, no? No pain, no gain. Hindi mo ma-achieve yung glorious body, yung glory, kapag hindi ka dumaan sa mga pagsubok ng pagte-training. Sa mga Kristiyano, yung suffering, yan, kung yung pananampalataya ay muscle, no? May exercise mo yan through suffering. Tatatag yung iyong pananampalataya through suffering. Bakit? In the midst of suffering, pag meron kang problema, lalo kang kumakapit sa Diyos, lalo kang nananawagan sa Diyos, lalo mong pinapakita sa Lord, Lord, ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw ang may control ng lahat ng bagay. Sa inyo lang ako tatakbo. At sa mga ganong pagkakataon, mas lalo tayong nalalapit sa Panginoon, mas lalo tayong tumatawag at kumakapit sa Kanya, mas lalo tayong nananampalataya sa Kanya. So sabi ni James, consider it pure joy. Bakit? Merong positive effect yan. Ang positive effect niya, nalalapit ka sa Panginoon, mas lalong tumatatag ang iyong pananampalataya. Number 2, participate in Christ's suffering. Again, nagpa-participate tayo sa paghihirap ng Panginoong Jesucristo kung ginagawa natin yung mabuti. Huwag nating hayaan na nagsasuffer tayo for doing what is evil. Sabi nga po rito sa 2 Timothy chapter 3, verse 12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. So sa mga tuwid, madali lang naman mag-suffer para sa Panginoong Jesucristo eh. Just do what is good. Mamuhay ka bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Subukan mo na sa BIR, ikaw yung matuwid doon. Uusigin ka. You will suffer for doing what is good. That's part of participating in the suffering of Christ. Kaya tayo mga Kristiyano, nag-e-engage tayo sa culture eh. Nag-e-engage tayo sa politics, nag-e-engage tayo sa entertainment, sa business. Kapag pinamuhay mo si Kristo sa area na yun, pag ikaw naging matapat ka sa mga tao na puno ng mga sinungaling, lagi ka nagsasabi ng totoo, ikaw yung uusigin. Ikaw yung magdurusa. Pero magalak ka because you're participating in the suffering of Christ. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 3 verse 17, for it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Point number 3, let your suffering become your eternal glory. Lahat ng mga pagdurusa natin, alang-alang sa ating paglilingkod sa Panginoon, dahil tayo ay Kristiyano at namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon Jesucristo, yan po lahat ay magiging glory natin. Sa Judgment Day, sa pagharap natin sa Panginoon Jesucristo, sa buhay na walang hanggan, lahat ng mga suffering natin, ito ay kwento na lang ng katagumpayan ng Panginoon Jesucristo sa ating buhay. That's part of our glory. Yan yung mga kwento natin na makikita natin na victorious ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Napakaganda po niya, no? Pag nagkwentuhan tayo siguro sa buhay na walang hanggan, sa presensya ng Diyos. Lahat ng suffering natin na to, masasabi na lang natin na yung Romans chapter 8, no? Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Now, para po sa ating discussion, what are your thoughts on considering suffering as pure joy? Now, para po sa panalangin, faithful Father, thank you that you never leave me, even in my deepest trials. When tribulation comes, remind me that you are in control. Help me to trust you more in suffering than in comfort.
Strengthen my heart when I feel weak, and remind me that these present troubles are light and momentary compared to the eternal glory you have prepared. Give me boldness to stand firm and a heart that overflows with hope. Use my life as a testimony of your power and hardship. I cling to your promises, knowing that nothing can separate me from your love. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Brother Dave C. Sa inyong suporta dito sa ating channel. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.